Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome sa Usapang Lipunan. Dito pag-uusapan natin ng isang isyong kinaharap ng ating bansa. Ako si John. Ako si Marge. At welcome sa pangalawang episode ng Kwento sa kabilang kanto. Dito, chill lang tayo. Walang judgment. Kwentuhan lang na may kabuluhan. Yes, ngayong araw pag-uusapan natin ang isang issue na hindi gaanong in-open pero kung ating tatalakayin napakahalaga pala na. Ito ang isyong sex sa patriarchal na lipunan. Pag sinabi natin partner na sex sa patriarchal na lipunan, sabi dito, no, ito yung pagtingin ng sistema sa ating mundo kung saan kapag lalaki, in terms of sex, no, superior, ganon, pero kapag babae, parang bumababa na yung tingin eh. Tama ka dyan, partner. Sa gantong sistema, mas may kalayaan pa yung mga lalaki kesa sa mga babae. Kasi sa mga babae, parang may limitation, parang bawat galaw nila, parang hinuhusgahan. Kaya tayo nagkakaroon ng double standard. Kapag sa lalaki, okay lang. Pero sa pagbabae, issue agad. Yes, exactly. At dito pumapasok yung termino na ginagamit natin ngayon na body count. Kung totoosin yung word na yun is napakababaw. Pero offensive siya at hindi accurate para gamitin sa isang tao. Totoo. Kung iisipin mo, ito yung ginagawang basihan ng mga tao, paano nila tignan yung isa pang tao. So kung ilang beses silang nagkaroon ng karelasyon or kung ilang beses nilang ginawa yung sex sa mga ibang tao. Yes, tama ka partner. Tuloy mo lang. Kaya nga, personal yun eh. Private yun. Nagagalit ka ba? Kasi nakakain sila eh. Personal kasi dapat yun and private yun. Dapat hindi yun pinagkukwentuhan sa iba. At saka, pero may nakwento ka sa akin, di ba? Hindi ganun yun. And yun na nga, partner, dapat hindi natin to ginagawang sukatan ng pagrespeto natin sa iba. Yes, no, dito pumapasok mostly or madalas yung inequality, no, kasi kapag lalaki ang astig tignan, pero kapag babae biglang malandi or walang respeto sa sarili. And madalas ginagamit ito para abusuhin or pambuli ng isang tao, which is mali. Tama ka dyan, partner. Yung body count is parang ginagamit ng lipunan para ipahiya yung mga babae. Na kapag maraming ganun yung babae, is malandi na agad. Ay, patawa man sila, partner. Grabe ka, partner. At sa totoo lang, no, itong termino na to ay napakababaw, no, at hindi tama para pagbasihan natin ng isang ugali or buhay ng isang tao base lang sa kanyang past relationship o sa mga nakarelasyon niya, which is very unfair. Tama? Tama, kaya dyan, partner. Kailangan baguhin na natin yung mindset na yun. Na hindi dapat sukatan ng yung body count kung paano natin respetuhin yung ibang tao. Dapat marunong tayo rumespeto sa ibang tao and respetuhin din natin yung sarili natin. Ayan, partner, mukha ka nagagalit na. Kaya kailangan na natin i-welcome mga ating guests. So for today, no, may dalawa kaming guests. Ayan, welcome namin si Binibining Mulae at si Binibining Maxine Hernandez. Woo! Welcome, guys! Yan, I'm so grateful that I got to be a part of this podcast and pag-usapan itong seryosong topic na ito. Same here po. Gusto ko talaga matulungan yung mga kabataan na maging mas open sila sa mga ganitong usapin po. Sure, partner. Yan. Tama, no? Kaya simulan na natin ang usapin na ito, no? Pero bago tayo lumalim, magpakilala muna kayo sa mga tagapanood natin. So, ayan, I am Princess Maxine Hernandez from Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies in Volcano State University. And ito naman si pinakamagandang... My name is Angelo Mulair po from Bachelor of Secondary Education and I'm from Bulacan State University. I'm an advocate of gender awareness and equality po. Ayan, partner, mukhang marami tayo mapupulot sa kanilang dalawang maraming aral na mapupulot sa kanilang dalawa, no? Agree ako dyan, partner. Pero bago natin simulan, para din sa ating mga tagapakinig, ano nga ba yung sex sa patriarchal na lipunan? Ang patriarchal na lipunan ay isang sistema where is yung mga lalaki yung dominant when it comes to decisions and yung mga ideologies na ina-apply natin whether sa home, sa politics, and it could be on religion as well. So parang ang sinasabi mo, Miss Maxine, parang sila ang nagdidikta or dito nadidiktahan yung tama or mali or yung hindi dapat tsaka dapat gawin. Especially to sexual practices. Tama. Dito rin natin nami-meet yung gender expectation. Yung mga kalalakihan bilang leader at yung mga kababaihan naman bilang tagasunod.
At kapag ganyan yung basihan, natural lang na parang maapektuhan yung usapan sa sex, no? Exactly, no? Kaya ngayon dapat pag-usapan natin kung paano pinapakita ng patriarchal na sistema ang mga double standards kung tawagin no, pagdating sa sex. Ayan. Lagi na lang natin ito naririnig. Kapag lalaki astig, pero pag babae malandi, bakit kaya ganun? Ayun nga, kagaya ng sinabi ni Adley, yung double standard, ina-apply yon when it comes to, ayun nga, sa sex, when it comes to patriarchal na lipunan. How so? Actually, may isang, nakwento yung teacher ko noon na, na whenever ina-apply mo yung belief na may double standard sa isang, when it comes to sex, whether legally, pwede rin yun maging capitalist for abuse kasi sa double standard, madalas iniisip natin na yung lalaki, strong sila. Ibig sabihin, there is no possibility that they can be sexually abused, which is napaka-harmful kasi this sort of silence the male population that got violated for sexual assault kasi nasi-shame sila, nahihiya sila na hindi sila deserving or hindi valid na reason na ma-rape sila kasi they are strong enough to protect themselves without considering the psychological na pwede nilang maramdaman at that moment. So parang very similar siya sa mga media, no? Kasi kung napapanood natin sa mga teleserye, no, madalas ang pursuer ay lalaki, no? Then pagdating naman sa babae, madalas taong bahay or minsan desire ng mga lalaki ang mga babae sa mga teleserye. Yes, tama. At dahil doon, na dito natin nakikita yung shame culture natin, di ba? Yung mga kababaihan, tinuturuan sila ng hiya. At yung mga kalalakihan naman, tinuturuan sila ng pride. Uy, ang ganda nun hiya versus pride. And nakaka-apekto din to na hindi tayo nagkakaroon ng open conversation about sa sex, lalo na sa mga bahay natin and sa school. Kasi nga, nagiging sarado tayo doon. Yes. At yan ang gusto nating basagin or yung stigma ba kung tawagin, no? Yung ganyang klaseng mindset nowadays. Gusto natin yan baliin, no? Kaya puntahan naman natin, no, yung mga epekto nito pagdating sa relasyon, especially sa education. Kapag ang pananaw natin sa sex ay nakapaloob sa sistemang patriarchal, paano nakakaapekto to sa pakikipagrelasyon natin sa ibang tao or paano tayo gumalaw sa lipunan? Ayun, hindi nagiging pantay. Madalas, ang lalaki ang nagdedesisyon. Tapos, yung babae naman ay expected na sumunod lamang. Nawawala ang konsepto ng mutual respect at consent. Yeah, 'di ba? Kaya ang daming babae ngayon, mostly na nahihirapan i-express yung mga kagustuhan nila or naglalagay na sila ng boundaries dahil dito. Tama. At pagdating naman sa sex education, limitado pa rin ang pagtuturo. Minsan, ang tinuturo lang sa kanila ay ang abstinence lang. Hindi tinuturo dito yung consent, reproductive health, at yung equality. Yeah, kaya nagiging vulnerable yung mga kabataan sa mga misinformation at saka victim blaming. Kapag may naabuso, babae pa rin naman mapapahiya eh. Yun, exactly. Yung moralidad ng babae ay sinusukat, while yung mga lalaki, maraming palusot sa kanila to justify yung mga nagawa nilang mga mali. Ayan, at speaking of pagbabago, no, tingnan naman natin yung side ng mga kabataan ngayon kung may nagbago ba talaga. Di ba kung napapansin natin ngayon sa ating mga generation, especially tayo, halimbawa, ang mga kabataan ngayon is very open-minded na pagdating sa usaping sex. Kung before, kung narinig natin ang term na sex, mostly nagtatawanan. Pero ngayon, we're open-minded na sa ganitong usapan na, which is mahalaga rin naman talaga na pag-usapan ngayon sa ating lipunan. Oo, unti-unti. Kasi yung ibang kabataan, lalo na dito sa Universidad ng Pilipinas, nagiging vocal na yung iba dito pagdating dito. Kasi yung iba nagiging aware na sila sa consent, sa body positivity, and yung iba nga, na rin sila sa sexual rights natin, di ba? Ayun, pero syempre, kailangan lahat ng openness ay ginagamitan natin ng constructive na criticism, hindi lahat.
kasi ng openness na nakikita natin or nababasa natin ay tama or magandang reference to practice. Agree ako dyan. Kaya dapat yung education, isabayan din natin ng critical thinking na hindi sapat na pagiging vocal lang. Dapat may respeto din tayo sa iba. Yes, exactly. At dito pumapasok ang papel na usaping ganitong klaseng diskusyon, no? Para matutunan natin na yung pagtingin sa sex, no, bilang dapat usapin ng pagkapantay-pantay ng mga tao dito sa ating bansa. Hindi lang ang sex para sa nung una natin naisip mo si kabastusan or maling gawain. Pero bago tayo mag-wrap up, quick reflection muna tayo guys. Isa-isa lang Ang sex para sa inyo, ang sex sa patriarchal na lipunan ay isang, sinong gustong unang mauna? Yan. Yung sex sa patriarchal na panlipunan ay dapat i-reforma kasi naging simbolo siya ng kapangyarihan, but yung sex hindi dapat ma-diminish yung pagiging patriarchal neto, but yung sex dapat gawin nating simbolo ng kapantayan. Isang usapin ng respeto, hindi ng control, dahil ang respeto ay nanggagaling sa sarili, hindi sa kapwa. Okay, for me naman, no, ito yung sumasalamin sa ating kultura, no. At kung paano natin ito dapat baguhin, doon magsisimula yung pagbabago natin tinatawag. Wow, ang gaganda ng mga sagot niya. Ang lalalim pero wow talaga. Ang usaping sex ay hindi dapat hindi dapat tabo. Tabo. Alam niyo ba yung tabo? Partner, tabo or tabo? Tabo. Ang tabo ay ito yung word, ang ibig sabihin nito ay iniiwasan natin pag-usapan. Gets yun na? Tabo Kapag- partner. Yes, oo nga. Partner naman joker ka talaga. Kapag tahimik tayo, mas lumalakas and mas lumalago yung mga maling paniniwala natin about sa mga ganun. Kaya kailangan is ipalaganap natin yung mga tamang information. Tama ba ako? Tapos kailangan din natin i-practice sa sarili natin yung mga tamang gawain to expect or para ma-reforma natin yung isipan ng mga iba din, para ma-encourage din natin yung iba upang baguhin din natin yung practices and yung culture na nakasanayan natin and yung mga ideologies na hindi naman tama na connect natin sa sex para matuloy itong pagbabago na tinatry nating initiative. At tandaan natin na ang usapang sex ay hindi kabastusan. Isa itong usapin na kung saan dito na ipapasok yung pag-unawa at pagrespeto natin sa iba. Yes, at dito sa ating podcast, no, ang sex ay kailanman hindi magiging kasalanan, no. Kumbaga, ang pananahimik sa harap ng hindi pagkapantay-pantay, yun ang problema nating tinatawag. Yes. Woo. Maraming salamat kay Hernandez at Mulair para ngayong araw sa mga binigay ninyong information. Marami kaming natutunan. Yes, thank you so much guys at sa lahat ng ating mga tagapakinig, no. Naway marami kayong napulot na aral mula sa amin at especially sa aming dalawang guests. Ayan. Ako si John ulit. Ako si Marge. Wait lang. Ito yung title. Sabay-sabay tayo. Kwento sa kabilang kanto. Okay, 1, 2, 3, go. Kwento sa kabilang kanto. Nag-usap tayo.